Yonchi. Hayop ka. Nangako ka sa akin, hindi mo hayaang mapanganib si Nuan-Nuan. Niloloko mo na naman ako. Manzi, huwag kang mag-alala, ang mga pangakong sinabi ko sa'yo ay tiyak na tutuparin ko. Hindi ko hayaang may mangyari sa ating anak. Presidente Lim, Ano nang ingay yan? Hindi ba't sinabi ko na kailangan ng ganap na katahimikan? ginang po kasi. Kahit sino, kahit anuman, hanggat hindi paligtas ang bata. Walang dapat makaabala. Kung maulit pa, layas ka na. Layas! Opo. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan niyo ako ng doktor. Iligtas ang anak ko, pakiusap. Kahit isang doktor lang, pakiusap. Mahigpit na utos ni Presidente Lim, kailangan ng ganap na katahimikan dito. Ginang. Paumanhin po. Yunchi, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Anak mo rin si Nuan-Nuan, iligtas mo siya. Hindi. Ginang Jiang, hindi maganda, hindi na kaya ng anak niyo. Nuan-Nuan. Tingnan mo si nanay. Huwag mo akong takutin, Nuan-Nuan. Tingnan mo si nanay, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, Nuan-Nuan. Lubos kaming humihingi ng paumanhin, Ginang Jiang, ang inyong anak na si Yunuan, dahil sa clotting disorder at post-operative infection, at hindi nagapan. Noong gabi ng Hulyo 2, 2025, alas negatibo 11:05 ng gabi ay kinumpirmang pumanaw na. Pakidama ang aming pakikiramay. Maaari po bang asikasuhin na ang mga kailangan? Gumising na. Gumising na si Xiaoy. Mabuti naman. Nabuhay na talaga si Xiaoye. Eight. Nasaan yung hayop na yun, Chi? Saan mo ba? Kasama niya ang kanyang kabit at anak sa labas. Huwag mong sasabihin sa kanyang patay na si Nuan-Nuan. Bakit? Ito ang nadiskubre ko kamakailan. Sa loob ng safety deposit box. Ano? Pinapantay niya ang mana ng anak sa labas. At ng lehitimong anak niya. Paano niya nagawa yon? Nung wala siyang wala, ako ang nakiusap sa magulang ko para bigyan siya ng resources. At itinayo siya mula sa wala hanggang sa maging bilyonaryo. Tapos ibinahagi niya ang tagumpay sa iba. Patay na si Yuan Nuan-Nuan. Ayon sa kanyang huling habilin, lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa batang iyon. Paano naman ako? Hayop! Sobra na ang ginawa niya. Huwag kang mag-alala, ate. Tutulungan kitang mabawi ang lahat. Tandaan, bago siya mawala ng lahat. Hindi pa niya karapat-dapat malaman ang tungkol kay Nuan-Nuan. Sek. Itatago ko sa kanya. Nga pala, may isa pa akong hihilingin. Paki-imbestigahan mo ito. Dahil gising na si Xiaoye. Mukhang okay naman siya. Maraming tao rito. Hindi naman siguro magkakaproblema. Pupunta muna ako kay Nuan-Nuan. Excuse me, anak. Yung batang babae na si Yunuan.
Saang kwarto na siya inilipat? Pakiusap, huwag mong sabihin. Huwag mong sasabihin sa asawa ko ang tungkol sa anak ko. Dahil hindi niya karapat-dapat. Si Yunuan, kinuha na ni Jiang. Ano? Kakagaling lang sa operasyon. Si Yuan, bakit niya ginagawa yon sa bata? Ang aking nuan-nuan. Ito sina Mommy at Daday at ako. Tayong lahat ay isang masayang pamilya magkasama habang buhay. Talaga? Sino ang daddy? Dito, Si mommy. ito, Ikaw naman, nasaan ka? nandito ako. Jiang Yuan, paano mo nagawa? Kakagaling lang niya sa operasyon. Naalala mo na ang anak mo. Hindi ba't abala ka sa batang iyon? Yuan. Hindi ibig sabihin ay hindi ko siya gustong bisitahin. Alam mo naman. Espesyal ang sitwasyon ni Xiaoy. Critical, kailangan kong bantayan siya. Pagkagising niya, dumiretso agad ako rito para makita kayong mag-ina. Kaya, matapos mong alagaan ng husto ang kabit mo at anak niya, sa konting pagmamahal na napupunta sa amin mula sa iyong mga daliri, dapat na ba kaming magpasalamat ng labis ni Nuan-Nuan? Bakit ang tatalas na ng mga salita mo ngayon? Hindi ka ganyan magsalita dati. Yuan, alam mo namang ang pinakamamahal ko ay ikaw at si Nuan-Nuan. Mahal mo ako at si Nuan-Nuan? Eh paano nangyari sina Sumanzi at Yuni? Maraming beses na kitang pinaliwanagan, aksidente lang yon. 5 taon na ang nakalipas, lasing ako sa isang business meeting. Buntis ka noon, hindi ka makalabas para sunduin ako. Matagal na akong hindi nakakapag-asawa noon. Sinusumpa ko, wala akong nararamdaman para sa kanya. Aksidente lang talaga yon. Kinabukasan, nang malaman ko, agad kong pinalayas siya sa kumpanya. Pero hindi ko inakalang nagbuntis pala siya. At nag-isa siyang nanganak. Sa loob ng napakaraming taon, tiyak na marami silang pinagdaanan na hirap mag-ina. Kung hindi lang nagkasakit ang bata, hindi siya lalapit sa akin. Yunchi, talagang ayaw kong sirain ang pagsasama ninyo ni Jiang Yuan. Kung hindi lang nagkasakit si Xiaoy, hindi ko siya isasama para humarap sa iyo sa buong buhay ko. Pero wala na akong magagawa ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo. Pero si Xiaoy ay anak ko pa rin. Sa mga nakaraang taon, hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang ama. Ngayong may sakit siya, hindi ko naman pwedeng hayaan lang. Yuan, hindi mo ba ako maintindihan? At saka sinabi ko na, kapag gumaling na si Xiaoy, paalisin ko na sila agad. Aalagaan kita at si Nuan-Nuan ng maayos. Pupunta lang ako sa kanila minsan-minsan para dumalaw.
Bakit hindi ka pa rin kontento? Kaya, ang pagiging lasing mo't pagkakamali. Kasalanan ko pa dahil buntis ako't hindi kita nasundo. Ang pagkukulang mo sa anak mo. Babayaran ng walang malay kong anak na babae. Gusto mo magkaroon ng pangalawang pamilya, hindi ko kayang unawain yon. Hindi ako mabait, hindi ako mapagpatawad. Yuan, kailangan bang ganyan ang pagsasalita mo? Ikaw at si Sumanzi. Iyon lang ba talaga ang nangyari ng kayo'y lasing? Si MRS yon, 10 buwang buntis, talagang napigilan si MR yon. Ako ang nagpakain sa kanya, hindi ba dapat? Magpasalamat ka sa akin? Hindi mo lang kayang kontrolin ang iyong sarili, gusto mo lahat. Ayaw mong bitawan ang iyong asawa sa bahay, ang lambing at pagmamahal. Ayaw mo ring mawala ang kasiyahan at kilig ng pakikiyapid. Gusto mong tamasahin ang biyaya ng pagkakaroon ng dalawa. Pero ayaw mong masira ang iyong pangalan. May nagpatong ba ng patalim sa liig mo para ipilit kang magtaksil? Ang anak sa labas, kusang sumulpot lang ba ng walang dahilan? Sagutin mo ako. Sagutin mo. Nakalimutan mo na ba ang iyong pangako noon? Sa buhay kong ito, hindi kita ipagkakanulo. Sinabi mong, sa buhay mong ito, hindi mo ako ipagkakanulo. Nakalimutan mo na ba ang iyong pangako kay Nuan-Nuan? Tatay ang magiging bayani mo magpakailanman. Tutulungan kitang labanan ang mga mumu, okay? Sinabi mong poprotektahan mo siya habang buhay. Yunchi, taksil ka. Ang nagkakanulo sa asawa at anak, hindi yayaman, dapat magdusa ng matindi. Hintayin mo ang iyong kaparusahan. Yuan, hindi ka muna kalmado ngayon. Pag kalmado ka na, mag-usap tayo. Yung si Xiaoye sa kabilang banda. Kailangan ng tao, kailangan kong bumalik ka agad. Yung kaarawan ni Nuan-Nuan. Babalik ako, aalis muna ako. Nakumpuni na ang mga natirang gamit. Ito ang urn ng binibini. Nakakalungkot talaga ang balita. Parang hindi man lang bumalik ang ama kahit minsan. Eight. Nahanap ko na ang impormasyong hinahanap mo. Talagang hindi anak ni Yunchi. At may isa pa, tulungan mo akong imbestigahan. Noong premarital check-up noon, nadiskubre kay Yunchi ang low sperm count. Ang pagbubuntis ni Sumanzi, napakadaling nangyari. Naiintindihan ko na. Maghahanap ako ng paraan para sa secret test. Nalaman ko rin na si Sumanzi ay isip ng kabilang kumpanya. Ang commercial na lihim ng Yun Clan. At magiging delikado na ang Yun Clan. Yunchi o Yunchi. Isa ka ring tangang niloko lang ng iba hanggang sa wala ka ng malalaman. Siyempre naman si Nuan-Nuan ay pinakamagandang munting kayamanan ng tatay. At siya rin ang prinsesang pinakamamahal ng tatay. Tatay ay magiging matapang na bayani ni Nuan-Nuan. Pakasalan natin ang hinlalaki. Achi, ano bang nangyayari sa'yo? Bigla ko lang naalala. Kaarawan na yun ni Nuan-Nuan. Hindi ko siya nabisita mula nang matapos ang operasyon niya. Nakasama ko na rin si Xiaoye ng maraming araw, naisip ko ngayong araw. Babalik ako para bisitahin si Nuan-Nuan. Tatay, huwag kang umalis.
Dito ka na lang at samahan mo pa ang bata, katatapos lang ng operasyon niya. Wala siyang katiyakan sa sarili, palagi siyang nananaginip ng masama, umiyak siya kapag wala ka. Tatay. Sige na, samahan na lang natin siya ng kaunti pa. Xiaoye. Dad will tell you a kwento, okay? Sa mga nakaraang taon, palaging umiinom sa mga okasyon at hindi regular ang pagkain. Matagal nang nasira ang katawan ni Yunchi. Maliban kay Nuan-Nuan. Hindi na siya pwede pang magkaroon ng ibang anak. Kapag nalaman mo na ang lahat ng katotohanan. Ang babaeng ahas na nagnakaw ng lihim ng kumpanya mo. At ang anak na walang dugong binhi mo, na ikaw pa mismo ang pumatay. Ang tanging anak mo sa buong buhay mo. Ano na lang ang mararamdaman mo? Ngayong gabi ang iyong huling pagkakataon. Kung magagawa mo ayon sa napagkasunduan, uwi ka bago mag-alas 12 ng gabi. Baka malalaman mo pa ang lahat ng katotohanan bago ka tuluyang masira. Paumanhin niyo yan. Wala akong lakas ng loob para harapin pa ito. Ang mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ito ay napakarumi at mapagpanggap na kahit ang hangaring magreklamo at gumanti ay wala na ako. Ngayon, gusto ko lang makasama ang aking Nuan-Nuan. Takot na takot siya sa dilim. Mag-isa siyang naglalakad sa daan patungo sa kabilang buhay, gaano kaya siya katakot? Patawarin mo sana ang aking pagiging makasarili. Ako ang kanyang ina. Kahit saan man siya naroroon, dapat ko siyang samahan. At tungkol naman kay Yunchi, kung ang huling pangako niya ay isang panloloko lamang, tulungan mo akong ipadala siya sa impyerno. Kailangan ko nang umalis. Alis ka na naman ba? Huling-huli na ang oras at matagal na akong kasama niya. Bukod dito, karawan na yun ni Wanwan. Nangako akong sasamahan ko siya. Pero si Chaoy naman. Tama na, Sumanzi. Hindi pwedeng puro. Emosyon lang ni Xiaoye ang isipin ko. Nagbigay na nga ng bato si Wanwan para sa kanya. Anak ko rin siya. Hindi na, huli na. Dapat na akong bumalik sa Yun Mansion. Yuan, sagutin mo ang tawag. Bakit hindi mo pa sinasagot? Hindi na, wala ng oras. Yuan. Bakit hindi pa naka-on ang ilaw?
Yunchi, may problema. Malubha ang pagtutol ng katawan ni Xiaoy. Lagnat at pangingisay, delikado ang kalagayan niya. Ano ang sinasabi mo? Ek, sumuko na naman siya sa pangako. Yuan, may emergency kay Xiaoye. Sa ibang araw na natin ipagdiriwang ang arawan ni Wanwan. Mahal ko kayo. Nakakatawa talaga. Paulit-ulit na nagsasabing mahal, pero sa bawat mahalagang sandali. Ang pinipili niya ay ang kabit at anak sa labas at kayo ang iniiwanan. Maghiwalay na tayo. Ek, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ipadala siya sa impyerno. Achi, anong nangyari sa'yo? May problema sa side ni Yuan. Kailangan kong bumalik para tingnan. Hindi pa stable ang kalagayan ni Xiaoy. Paano ka makakaalis? Hindi naman ako doktor. Wala rin akong magagawa dito. Kailangan ng bata ang magulang niya. Kung nandito ka, kahit papaano, makakampante siya. CJ. O sige na nga. Hindi lang naman siya umuwi. Para sa kaarawan ni Wanwan. Hindi naman ganun kaseryoso yun. Yuan, bawiin mo agad yung usapang hiwalayan. Hindi naman namin inaasahan na magkakaroon ng ganito kalubhang pagtutol. Sa teorya, sa paglipat ng organ sa pagitan ng magkakamag-anak, hindi dapat nangyayari ang ganitong fenomenon. Mali ah. Magkapatid silang dalawa sa dugo. Eh. Magkapatid sa ama, ibang ina. Baka dahil dito kaya nagkakaroon ng rejection. Hindi natin masasabi. Iba-iba ang katawan ng bawat tao. Basta match ang tissue typing, kahit hindi ka mag-anak, pwedeng mag-transplant. Pero ngayon, nangyari na itong malubhang rejection. Kung hindi agad malulunasan, maaring mapanganib ang pasyente. Gamutin. Kahit gaano kalaki ang gastos, gamutin ng pinakamahusay na paraan. Hindi ito usapin ng pera. Ang treatment plan, kailangan talaga ang serum ng donor. Mas mabuti kung dalhin nyo ang donor dito sa ospital. Kailangan din ang serum ni Nuan. Yuyan, desidido ka na ba talagang gawin ito? Ang sakit-sakit ng pagkamatay ng ate ko at ninuanuan. Gaganti ako para sa ate ko. Sige. Anuman ang gawin mo, susuportahan kita. Yuan, anong ginagawa nyo? Sino siya? Jan Yuan? Nagpaloko ka sa iba nang hindi ko alam. May anak ka pa sa labas ng hindi ko alam? Bakit hindi ako pwedeng magpaloko sa iba? Pirmahan mo na ito. Yuan. Iba yon. Alam ko ang nangyari kay naman si Xiao. Kasalanan ko, pero hindi mo naman kailangang magpaloko sa iba. Para lang magalit ako. Hindi ako makikipaghiwalay. Huwag ka nang umasa. Pag gumaling na si Xiaoye, pauwiin ko na sila. Mababago ba niyan ang katotohanang nangaliwa ka? Mabubura ba niyan ang sakit na dinulot mo sa pamilyang ito? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Bahala na. Ayaw kong pag-usapan ito. Nasaan si Wanwan? Ayun, kagaya ni Xiaoye. Malubha na ang rejection. Tanging ang serum ni Wanwan lang ang makakaluna sa kanya. Matagal nang nangyari ito, hindi ka man lang umuwi para bisitahin siya. Ngayong umuwi ka, para lang humingi ng dugo niya. Itinuring mo ba siyang tao?
Ang sakit naman ng mga salita mo. Ang pagliligtas ng buhay ay napakabuting gawa. At kapatid niya sa dugo iyon. Tinatanggap ba niya ang kapatid na iyon? Tinanong mo ba siya? Ikaw ang nagpasyang alisan siya ng bato, ngayon dugo naman ang kailangan mo. Akala mo ba organ bank mo siya? Kukuha ka na lang ng gusto mo. Talagang panggugulo ang ginagawa mo. Buhay ang nakasalalay dito. Konti lang naman ang kukunin na dugo, hindi ka mamamatay. Ganoon ba? Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Gusto mo ang dugo ni Nuan-Nuan? Para iligtas ang iyong anak sa labas? Hindi mangyayari. Jen Yuan, talagang hindi mo maintindihan. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka. Bata pa si Xiaoye. Titigan mo na lang ba siyang mamatay? Akala ko pa naman mabait at mapagbigay ka. Nagkamali ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Ako rin ay tunay na ama ni Nuan-Nuan. May karapatan akong utusan siyang tumulong. Nuan-Nuan. Nasaan si Nuan-Nuan? Saan mo siya itinago? Bakit pati ang kwarto ay nilinis na? Hinding-hindi mo na siya muling makikita. Jen Yuan, huwag kang magpakalabis. Bilang ama ng bata, may karapatan akong malaman kung nasaan siya. Halika. Iniutos ko sa'yo, dalhin mo ako kay Nuan-Nuan ngayon din. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Asawa ko siya. Anong karapatan mo para pakialaman ako? Hindi siya asawa mo. Babae ko siya. Anong palagay mo? May karapatan ba akong pigilan ka? Jen Yuan, hindi pa tayo diborsyado. Hinayaan mo na ang lalaking ito na mag-angkin ng karapatan. Basta, habang nandito ako, hindi mo siya magagalaw. CJ. Ayos. Ayos. Jen Yuan, ang galing mo talaga. Walang saysay ang panggugulo mo dito. Umuwi ka na lang. Mag-isip ka kung paano ililigtas ang anak mo sa labas. Baka mahuli na ang lahat. At magsisi ka sa huli. Desidido ka na talaga. Na itatago si Nuan-Nuan, di ba? Hindi ko siya itinago. Kung gusto mo talagang malaman, kung nasaan si Nuan-Nuan, maaari kong sabihin. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Ang testamento mo. Kanselahin mo. Paano mo nalaman? Akala mo ba nakatago sa safety deposit box, hindi ko malalaman? Ginawa mo pantay-pantay. Ang karapatan ng anak mo sa labas at Nuan-Nuan sa mana. Paano mo nagawa? Yuan, ikaw at si Nuan-Nuan. Nakuha ko na ang tao ko. Pera na lang ang maibibigay ko kay Xiaoye. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magpakasuklam. Isang hayop na taksil sa asawa, nananakit sa anak kahit aso ayaw. Sino ang magkaka-interes? At baka nakalimutan mo. Noong wala ka pa, ako ang gumamit ng resources ng pamilya ko. Upang itaas ka, ngayong matagumpay ka na. Biglang gusto mong ibahagi ang tagumpay sa iba. Huwag kang mangarap, buwagin agad ang testamento, lahat ng ari-arian. Ilipat sa account ko, tapos pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Tungkol sa iyo, umalis ka. Jen Yuan. Seryoso ka bang ganito kalala ang laro mo? Walang pag-uusap dito, bigyan mo ako ng ari-arian, pirmahan ang kasunduan. Saka ko sasabihin sa iyo kung nasaan si Nuan-Nuan. Nakakagigil, Jen Yuan. Paano mo ako nagawa ng ganito? Ano ang nangyayari? Ayaw pa rin niyang pahintulutan si Nuan-Nuan. Natulungan si Xiaoy. Itinago niya si Nuan-Nuan. Pinipilit pa akong magdiborsyo, gusto pa ang ari-arian ko, sinabi niya kung hindi. Hindi niya sasabihin kung nasaan si Nuan-Nuan. Ano ang gagawin kung gusto niyang makipagdiborsyo sa'yo? Eh di makipagdiborsyo ka na. Impossible. Hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Pero sabi ng doktor, delikado ang kalagayan ni Xiaoy. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko si Nuan-Nuan. Hoy, imbestigahan mo. Alamin kung nasaan ang anak kong si Nuan-Nuan. Boss yun, lahat ng pribadong ospital sa lungsod. Kasama ang lumang bahay at kindergarten. Na-check na namin. Walang nakitang bakas ni Nuan-Nuan. Ang galing magtago ni Yuan kay Nuan-Nuan. I-monitor ang galaw niya 24 oras. Tignan natin kung saan siya pupunta. Hindi ako naniniwalang hindi ko mahahanap ang anak ko. Narinig ko na hinahanap ng bayaw mo sa buong lungsod ang pamangkin mo. Hindi niya kailanman makikita.
May mga bagay na kapag nawala, nawala na talaga. Ate, sigurado ako. Ayaw mong mapahiwalay kay Nuan-Nuan. Kaya pinagsama ko kayo sa libingan. Kumusta kayo ni Nuan-Nuan doon? Boss, nalaman ko. Pumunta ang misis sa sementeryo. Ano, sementeryo? Anong gagawin niya doon? Tayo na. Mas mabilis pa kaysa inaasahan ang kaparusahan. Ang kanyang minamahal na anak sa labas ay nagkaroon ng malubhang pagtutol sa katawan. Kung wala ang serum ni Nuan-Nuan, baka hindi siya mabuhay. Nakakatawa hanggang ngayon. Abala pa rin siya sa paghahanap ng serum mula kay Nuan-Nuan. Pero ang hantungan ay sariling gawa ang kapahamakan. At ang kasulatan sa paghihiwalay. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang gusto mo. Pupugutin ko ang huling ugnayan ninyong dalawa. Masasaksihan ko kung paano siya babagsak mula sa tuktok. At mahulog sa impyerno. Yuan, bakit ka nandito? Kaninong punto dito? Ano ang ibig mong sabihin? Patay na ang asawa at anak mo. Ano ang sinasabi mo? Nang pinatay mo ang anak mo at sumama sa iba. Namatay na rin ang asawa mong si Jiang Yuan. Ikaw ang pumatay sa kanila. Yuan, kailangan mo bang saktan ako ng ganito? Ang lahat ng ginawa ko ay para itama ang pagkakamali. At tuparin ang responsibilidad para lang makabalik sa inyo ng walang iniisip. At mamuhay ng masaya. Saan mo nakuha ang tiwalang kahit anong gawin mo? Paglingon mo, nandyan pa rin kami? Minahal ka talaga ng Jiang Yuan noon. Kahit wala kang ang wala. Handang magtiis at sumama sa iyo. At magkaanak. Pero namamatay ang tao, lumalamig ang puso. Nang paulit-ulit mong saktan at taksilan. Wala nang pagbabalik. Yuan, alam kong kasalanan ko ito. Sumusumpa ako. Mula ngayon, hindi na ako gagawa ng kahit anong masama sa'yo. Lahat ng ari-arian, ibibigay ko sa'yo. Ito na ang huli. Konting serum lang mula kay Nuan-Nuan. Maliligtas ang buhay ni Xiaoye. Pag umaling na si Xiaoye, hihiwalayan ko sila, pwede ba? Huli na. Maghihiwalay tayo. At si Nuan-Nuan, hindi tutulong sa anak mong sa labas. Yuan. Ganito ka ba talaga kawalang awa? Alisin mo yung maruming kamay mo. Tabi. Yuan. Anong nangyari? Ayaw pa rin niyang ibigay si Nuan-Nuan? Desidido talaga siyang makipaghiwalay sa akin. Huwag siyang kailangan sa akin. Para lang mapilitan akong sumuko. Eh, di hiwalayan mo na siya. Napakatigas ng puso niyang babae na yan. Wala man lang siyang awa. Maliit na bata, hindi niya pinatawad. Ganyang masamang babae, bakit mo pa pinaglalaban? Tumahimik ka. Anong karapatan mong husgahan siya? Sinong walang hiya umakyat sa kama ko? Sinong nagbuntis ng patago kay Xiaoye? Bakit si Yuan ang nagdurusa? Maayos na pamilya ko, sinira mo. Matagal mo nang gustong makipaghiwalay ako, di ba? Isang salita, imposible. Si Yuan lang ang mamahalin ko habang buhay. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya kailanman. Umalis ka dyan. Yonche. Xiaoy. Xiaoy. Bakit nangyari ito? Kasalanan mo ito. Noong una, may iba pang match para sa transplant. Ikaw ang nagpilit na ang anak natin ang mag-donate ng bato ni Nuan-Nuan. Ngayon, grabe ang rejection. Anong gagawin natin? Tama na. Paano ko malalaman na ganito ang mangyayari? Handang magbigay si Yunchi ng bato ng sarili niyang anak na babae. Pero ngayon, ayaw pa ring iwan si Jiang Yuan? Kahit anong sabihin ko, ayaw niyang makipaghiwalay. Xiaoye, kung magpapatuloy tayo ng ganito, delikadong delikado siya. Kung ganon, pilitin pa natin siya. Ano ba talaga nangyari? Bakit bigla na lang? Kailangan i-resuscitate si Xiaoye. Sabi ng doktor, acute necrosis dahil sa rejection. Ay naku. Mukhang wala talagang kapalaran si Boss Yun na magkaroon ng anak na lalaki. Anong ginagawa mo rito? Nagpapacheck up ako sa ospital.
Narinig ko lang na inaagapan ang anak mo. Kaya dumaan ako para makisali sa eksena. Pasensya na, hindi ka welcome dito. 11 taon na tayong makalaban. Alam mo ba, ano ang pinakamalakas kong baraha? Wala kang anak na lalaki. Yung batang babae na yon, kahit magmana ng yun corporation balang araw. Mapupunta rin yan sa iba. Akala ko noon. Naghanap ka naman ng anak sa labas. Magkakaroon na ng tagapagmana ang yun corporation. Pero sa tingin ko ngayon, mawawalan ka ng lahat. Umalis na tayo. Achi. Sabi ng doktor, hindi na pwedeng patagalin pa si Chaoy. Kung wala ang serum ni Nuan-Nuan, mamamatay siya. Nakikiusap ako sa'yo. Pumayag ka na sa hiling ni Jiang Yuan. Makipaghiwalay ka na sa kanya. CJ. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Yonchi, ikaw ang magiging hagdan ko patungo sa taas. Maging ang kumpanya mo, o ang anak ko, kailangan mong ibigay sa akin lahat. Naisip mo na ba? Basta ba pirmahan ni Yonchi ang kasunduang paghihiwalay na to? Ibibigay mo na si Nuan-Nuan? Kailangan din niyang ilipat lahat ng ari-arian niya. Sa account ko. Kung gusto ni Jiang Yuan ng ari-arian, ibigay mo. Malaki man ang ari-arian ni Yonchi. Mas mahalaga ang kumpanya niya. Pero, Huwag na yang pero. Ang mahalaga ngayon, iligtas natin ang anak natin. Kung hindi natin maliligtas ang anak natin, kahit manatili ang ari-arian ni Yonchi, wala ka ring makukuha. sige, papayag kami. Pero pagkatapos nito, kailangan mong ibigay sa amin si Nuan-Nuan. Siyempre. Achi, pirmahan mo na. Yuan. Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Tigilan mo ang drama, pumirma ka na. Achi, pumirma ka na. Hindi na makahintay si Chaoy. Kapag nalipat na lahat ng ari-arian mo. Sa account ko. Saka ko ibibigay sa'yo si Nuan-Nuan. Ngayon, nalipat na lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Nasaan na si Nuan-Nuan? Nandito siya. Ano ang ibig mong sabihin? Niloloko mo kami. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng mag-imbestiga. Jiang Yuan. Umalis ka dyan. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano pa bang sasabihin? Sinunod ko na ang usapan. Ibinigay ko na sa iyo si Nuan-Nuan. Kung gusto mo siyang makita, sa puntod mo siya hanapin. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Boss yun. Kinumpirma ko na kay Iarzhang. Ang death certificate na ito ay talagang inisyu ng ospital. Matapos niyang kumpirmahin na patay na. Hindi lang inalis sa rehistro ang anak niyo. Malinaw pa ang record ng kanyang kremasyon. Impossible. Paano nangyari to? Planong ito ni Jiang Yuan to. Magkano ba ang ginastos niya para makipagsabuatan sa ganoong karaming tao sa ospital? Ang ibig mong sabihin, buhay pa si Nuan-Nuan. Niloloko lang ako ni Yuan. Siyempre, kung patay si Nuan-Nuan, bakit walang nag-abiso sa iyo? Bigla na lang siyang namatay nang kailangan siyang magligtas kay Chaoy. Napakasuspetsa. Siguradong si Jiang Yuan ang pumigil sa kanya na tumulong kay Chaoy. Tama yan. Ganoon nga. Sabi ko na. Paano naman kaya ang bunso kong anak? Niloloko lang talaga ako ni Yuan. Napakasama ng ugali ng babaeng ito para lang mapigilan ang pagliligtas. Isinumpa pa niya ang sarili niyang anak. Yuan, napakalaki ng ginawa mo. Ano ba isa napapawaan mo pag-asa ko? Ginawa mo para hadlangan ng pag-asa ni Xiaoye. Gaano ba kalaki ang galit mo sa akin? Bakit naging ganito ang lahat? Hindi pwede.
Kailangan kong tanungin si Yuan ng diretsyo. MS Sumanzi, may problema. Lumalala ang kalagayan ng anak mo, si Xiaoy. Yuan, bakit mo ako niloloko? Bakit ayaw mo akong makita? Bakit ayaw mong makinig sa paliwanag ko? Sila ang pinakamahal ko. Hanapin natin si Papa. Papa, tingnan mo. Nuan. At Chai, halika na't kumain. Ayan na. Yuan, nagsisisi ako. Dapat hindi kita tinalikuran. Hindi dapat kitang sinaktan at sinuan-nuan. Siguradong galit na galit ka sa akin, kaya hindi mo ako pinapansin. Hindi mo guguluhin ang balitang patay na sinuan-nuan. Para saktan ako. Yunchi, may problema. Lalong lumalala ang rejection ng katawan ni Xiaoy. Sabi ng doktor, kung wala ang serum. Tapos na si Xiaoy. Samahan mo akong makakaawa kay Jiang Yuan. Sage na, samahan mo ako, please. Pero si Yuan, ayaw talaga niya akong makita. Hindi totoo yun, mahal na mahal ka niya. At ikaw pa rin ang tatay ni Nuan. Kung magsosorry ka, siguradong papayag siyang makipagkita. Tama, ako ang may kasalanan. Ako na ang magmamakaawa, pupunta na ako ngayon. Jiang Yuan, Tumigil ka, huwag kang umalis. Yuan, Anong ginagawa ninyo rito? Yuan, pakiusap. Alam kong mali ako, patawarin mo na ako. Pwede bang makita ko ulit si Nuan? Patay na si Nuan. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung gusto mong makita, puntahan mo sa puntod, walang pipigil sa iyo. Yuan, pwede bang huwag mo na akong kausapin ng ganyan? Alam mo naman, ikaw at si Nuan ang buhay ko. Lagi akong kinakabahan at nananaginip ng masama. Nananaginip ako kay Nuan. Nagdurugo at nakahiga sa sahig, hindi ko siya magising. Nadudurog ang puso ko, Yuan. Alam kong gusto mong maghiganti. Pero huwag naman sa ganitong paraan, hindi ko na kaya. Ano? Ngayon ka lang nahirapan? Nakalimutan mo ba kung sino ang nagdala sa kanya? Sa operating room? Huwag kang mag-alarmista. Hindi naman mamamatay ang tao kung mawalan ng isang bato. Dahil lang ba si Xiaoy ay anak ni Yunchi, galit na galit ka sa kanya? Mas gugustuhin mong magsinungaling na patay ang anak mo kaysa tumulong. Wala ka bang awa? Ang awa mo, ninanakaw mo ng walang paalam. Ginagawa mong organ donor ang anak ng iba. Para sa anak mo. Hindi mamamatay ang tao kung mawala ng bato, pero magdudulot ito ng malubhang pinsalang hindi na mababawi. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo si Nuan. Nang itulak mo siya sa operating room, naisip mo ba? Kahit na makalabas siya ng maayos mula sa operasyon, ang buong buhay niya ay tuluyan ng nasira. Yuan. Nasa emergency noon, walang oras para mag-isip. Anak ko sa dugo si Nuan. Ano man ang mangyari sa kanya sa buong buhay na ito, aalagaan ko ang kanyang kaligayahan at kalusugan. 5 taong gulang pa lang, kailangan ng dalhin ang sirang katawan. Harapin ang buong mundo, saan nanggagaling ang kaligayahan. Ngunit kapatid niya sa dugo din si Xiaoye. Pumayag ba siya? Pinilit ninyong kunin ang kanyang bato. Ngayon, may malubhang pagtanggi ng katawan sa palagay mo. Posible kayang sinuanuan. Ang nagproprotesta para sa sarili. At naghihiganti para sa sarili. Nagpapanggap, puno ng kasinungalingan. Hindi ako naniniwalang ganoon kasama si Nuan. Galit ka lang sa akin at kay Xiaoy. Ginagamit ang pangalan ni Nuan para ilabas ang galit. Pamilya sa dugo, mas malapit ang dugo kaysa tubig. Kung makikita talaga ni Nuan si Xiaoy, baka sakali, pumayag din si Nuan na tumulong. Kay gandang pamilya sa dugo, mas malapit ang dugo. Kung ganoon kayo katatag, sige. Pwede kong payagan si Nuan at Xiaoye. Na magkita, tingnan natin ang magkapatid na ito. Anong magandang kabanata ang maisusulat nila? Kung papayag si Nuan, hindi ko hahadlangan. Yuan. Nanay, malapit na ba akong mamatay?
Hindi anak, matagumpay ang operasyon. Nakontrol pansamantala ang pagtanggi ng katawan. Ngayon, kailangan mo lang kumbinsihin ang ate mo na magbigay ng dugo. At gagaling ka na ng tuluyan. Pumapayag kaya ang ete na tulungan ako? Ganito kaliit na tubo ng dugo lang, maliligtas ka ng ete mo. Hindi siya ganoon kasama, dahil kapatid mo siya sa dugo. Nandito na. Yuan, nakikiusap ako, hayaan mo akong makita ang anak. Napagkasunduan na. Ang anak mo sa labas ang makikipagkita. Sige na. Xiaoye, huwag kang matakot, anuman ang mangyari mamaya. Dapat kang manatiling nakakausap sa nanay at tatay, okay? Nandito ka lang, bantayan mo ito. Kukuha lang ako ng gamit. O sige. Kumusta na ang paghahanda mo? Huwag kang mag-alala, sigurado itong magiging matagumpay. Hindi na mapagkakatiwalaan si Yunchi ngayon, may kakaiba na sa kanya. Kung hindi pumayag si Yunuan, mahihirapan talaga siya. Pilitin ulit ang anak niya na iligtas ang tao. Ayos lang, dinala ko lahat ng tauhan ko. Kung mapapaniwala ni Xiaoye ang basang babae. Kung hindi, bubuksuin ko siya at dadalhin ko siya dito, kahit gaano man kahirap. Kahit maubos lahat ng dugo sa katawan niya. Kailangan niya pang paluging buhay ang anak ko. Eight. 8. 8. Anong nangyari, anak? Walang tao dito, litrato lang ng ete ang nandito. Sobrang nakakatakot. Kung nakakatakot, itapon mo na lang agad. Inay, Talagang niloloko lang kami nitong si Jiang Yuan. Wala talaga siya. Dinala dito si Yuan. Ano ngayon ang gagawin natin? Huwag kang magpanik, kailangan lang nating gamitin ang pangalawang plano. Anak, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon? Na mga biling ko sa'yo? inay, Yuyan, maaming tauhan dinala ni Jinyanshu. Nagtitipon sa paligid at biglang dumating ang isang grupo ng mga mamamahayag kanina lang. Hindi namin alam ano ang balak nila. Papunta na sila sa inyong lugar. Jin Yanshu at Sumanzi. Anong kalokohan ba naman itong ginagawa nyo? Xiaoye. Ganito pala ang eksenang ginagawa nyo. Sumanzi, Jin Yanshu. Xiaoy. Jiang Yuan. Bakit ka ba ang sama ng ugali? Hindi ka man lang naawa sa batang may malubhang karamdaman? Diyos ko, naririnig ko na ang babaeng ito. Hinikayat niya dito ang batang may karamdaman. At inutusan pa niya ang sarili niyang anak na gumawa ng masama. Pinasasaktan ang batang wala pang gulang. At tinuturuan pa ang sarili niyang anak na gumawa ng kasamaan. Ang sama talaga ng puso ng babaeng ito. Hindi talaga siya karapat-dapat maging ina. Jen Yuan. Bakit mo nagawa ito? Ano ka pa sabihin ako ang buwan to? Ganoon na nga nasugatan si Xiaoye. Hindi nagsisinungaling ang bata, di ba? Kung hindi siya nagsisinungaling, bakit? Sino ang nagwala sa kanya pabalasan? Nasaan na siya ngayon? Siyempre, tumakas dahil sa konsensya. Hindi ba't ikaw? Ayaw mo siyang pumayag sa pagkuha ng dugo, kaya pinagbawalan mo siyang lumabas. Sa harap ng publiko. Sa totoo lang, inayos mo na yon. At pinalabas siya sa likod na pinto. Di ba? Kaya naniniwala ka pa rin sa sinasabi niya? Jen Yuan, lalo kang nakakatakot. Halos di ko nakilala. Ang liit-liit na bata. Ay, pinasa mo naman. Ang kasalanan ng pananakit sa kapatid, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Karapat dapat ka bang maging ina? Mabuti. Mukhang nababaliw ka na, talagang nababaliw ka na. Dadalhin ko na si Xiaoyi sa ospital. Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin habang buhay. Tumabi ka.
Yuyan, ang daming kamera dito. Bakit di mo ipaliwanag sa kanila kanina? Ano nang nagmamadali? Nasa atin ang trump card, di tayo matatakot. Tingnan natin kung paano magmumukhang tanga ang mga yan. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Sabihin mong malala ang kalagayan. Naayos na, pero na-stress ang pasyente. Na nagdulot ng mas malalang rejection. Delikado na kung di makakuha ng serum mula sa donor. Naku, ang kahabag-habag kong anak. Bakit ayaw pa rin? Siyang patawarin. Nakikiusap ako sa inyo, tulungan niyo ako. Kapatid niya sa ama, pero iba ang ina. Pinag-utos ng ina niya na huwag tumulong, kahit mamamatay na. Itinulak niya ang anak ko mula sa hagdan. Kaya hindi dapat ganito kalala agad. Sabi na ng doktor, delikado na. Ayaw pa rin niyang lumabas. Di ko alam ang gagawin. Tulungan niyo ako, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Ang lupit ng inang yan, ang anak niya. Hindi mabuti. Itinulak pa ang sariling kapatid sa hagdan. Kawawa naman ang ina. I-post niyo to online. Para ma-expose ng media, isinaguli natin ang masasamang mag-ina. Di ako naniniwalang walang makakaparusang sa kanila. Kailangan lumabas sila para humingi ng tawad at managot. Dahil may kasalanan sila. Tulungan niyo ako. Mag-trending tayo, kailangan mabilis lang. Gawin nating viral ito sa buong internet. Nasa ICU pa ang anak ko. Parang impyerno walang demonyo, pero nandito sila sa lupa. Dapat mahuli at mapilitang magsorry sa ospital ang mag-inang hayop. Ah, yan pala ang plano nila. Akala nila mapipilit nila ako sa pressure ng publiko. Anong plano mo ngayon? Kung nagli-live sila sa ospital, Tara. Sumama tayo para makisawsaw. Manzi, anong ginagawa mo? Sasaktan mo yung Nito, tumayo ka. Achi, huwag mo na silang takpan. Alam ko. Ex-wife at anak mo sila, kaya nahihirapan kang magdesisyon. Pero, mamamatay na rin ang anak natin. Kailangan lang natin ng kaunting dugo ni Nuan-Nuan. Grabe na ba yon? Ah, yung babae na yon na ayaw tumulong, ex-wife pala niya. Yung anak niyang demonyo rin. Parehong anak niya. Ang nasasaktan at ng api. Mahalaga ang desisyon niya. Sobrang importante yon, et Yuan. Galit siya sa akin kasi naging kabit ako at ninakaw kita. Pero kasalanan ko lahat. Kahit bagbugin niya ko. O palisin sa Yuncheng, okay lang. Pero pwede bang? Huwag na nilang idamay si Chaoy. Inosente ang bata. Naku. Ah, kabit pala. Pero totoo naman, inosente ang bata. Dapat sa mga matatanda ang gulo, hindi sa bata. Buhay yan, Bakit sa bata ibinubuhos ang galit? Sumang-ayon na nga ako sa kanya. Pag gumaling si Chaoy, alis na kami rito. Bakit hindi pa siya kontento? Kailangan bang mamatay si Chaoy bago siya matahimik? Grabe naman, napakakitid ng utak. Kaya pala niloko siya ng lalaki. Wala namang lalaking matitiis ang ganoong babae. Huwag kang magsalita ng ganon. Hindi ganoon si Yuan. Ipagtatanggol mo pa ba si Jiang Yuan? Hindi ba siya ang nag-utos kay Nuan-Nuan? Naitulak ang anak natin sa hagdan? Di ba? Nakatuon ang atensyon ng netizens sa child abuse case na ito. Bilang ama ng dalawang bata na nasa sentro ng isyong ito, sana'y magsalita kayo para patunayan ang katotohanan. Totoo bang ang ex-wife ninyo, gaya ng sinabi ng babae, ay selosang-selosa at gustong patayin ang anak sa labas? At ang anak ninyong si Nuan-Nuan? Mapanira ng loob, sumunod sa udyok ng ina, pininsala ang bunsong kapatid. Gusto ko ring pakinggan yan. Boss yun, tungkol sa dati mong asawa at sarili mong anak na babae. Ano ang masasabi mo? Ang babaeng ito, nanakit, tapos nagpakita pa. Patayin natin siya. Patayin. Patayin. Batas na ang umiiral ngayon. Kung may kasalanan ako, batas ang husga sa akin. Ano? Sa dami ba ninyo gusto ninyong maghiganti ng sarili? Tahimik. Tahimik muna. Nasa live telecast tayo.
Dapat makatwiran tayo. Ang sabi-sabi ng iba, hindi importante kung paano nila naiintindihan. Yonchi. Sa iyo lang ako magtatanong. Totoo bang sa tingin mo, ang asawang tumulong sa iyo sa hirap at ginhawa, na si Jiang Yuan, ay mapanibugho at gustong saktan ang anak mo sa labas? At, ang sarili mong anak na babae na ipinangako mong iingatan habang buhay. Totoo bang sa tingin mo, mapanira ng loob siya at nanakit ng bata? Malinaw ang ebidensya, hindi ba ganoon ang katotohanan? Bukod sa salita mo at ng anak mong yon. Saan ang malinaw na ebidensya? Yonchi, ang asawang tumulong sa iyo sa hirap at ginhawa. At ang babaeng sinungaling, kanino ka maniniwala? Ako, Ito na lang ang tanging pag-asa para maligtas ang anak mo. Yuan. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring ibigay si Nuan-Nuan. Malinaw na ang sitwasyon, hindi ba? Binigay ko na sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Tapos peking death certificate pa ang ibinigay mo sa akin. Ayaw mong tanggapin si Xiaoye. Pero ginamit mo pa ang sarili mong anak na babae bilang pusta. Nakakadismaya ka. Kung gayon, totoo nga, akusasyon ng babaeng ito. Mapanira ng loob, likas na masama. Pati sariling kapatid pinatulan. Mas masahol pa sa hayop ang ganitong bata. Kapag lumaki, peste lang sa lipunan. Teka muna. Tahimik. Hindi naman dati ganoon ang asawa ko. Ang dahilan kung bakit siya naging punong-puno ng galit at inggit. Bilang asawa, may pananagutan din ako. Bigyan natin siya ng kaunting panahon. Tungkol naman sa anak kong babae mula pagkabata. Isang masayahin at inosenteng bata siya. Ang ginawa niya, kasalanan naming magulang na hindi mahigpit. Bilang ama, humingi ako ng paumanhin para sa kanya. Paumanhin. 8-8. Tingnan mo ang lalaking ito na minahal mo noon. Sabi-sabi na ako ng responsibilidad pero puro paninira ang binitawan. Idinawit kayo, hindi ka marunong tumingin ang tao. Kaya nga ganyan ang kinahantungan mo. Ayoko sana. Lalong lumaki pa ang gulo pero kayo ang nagpilit. Kung ganoon, pagbibigyan ko kayo. Gusto niyo lang ba? Naisuko ko si Nuan-Nuan. Yuan, sa wakas na tauhan ka rin. Yonchi, wala kang karapatang humingi ng tawad para kay Nuan-Nuan. Ang taong katulad mo, hindi karapat-dapat maging ama. Gusto lang naman ninyong lahat ng paliwanag sa akin, di ba? Sige, bukas. Ako mismo ang magdadala kay Nuan-Nuan dito. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Yung tungkol sa pagdodonate ng dugo para kay Xiaoy. Kapag naibigay na namin sa inyo si Nuan-Nuan, bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo. Ayos. Maliligtas na si Xiaoy. Tawa kayo ng tawa. Tingnan natin kung makakatawa pa kayo bukas. Kayo naman ang nagpumilit na i-live stream ito sa buong internet. Sana kayanin ninyo ang mga kahihinatnan. Mapanira, masamang ugali mula pagkabata. Pati sariling kapatid, pinagtripan. Mas masahol pa sa hayop ang ganitong bata. Paglaki niyan, peste lang din sa lipunan. Kawawang pamangkin ko kahit patay na. Pinagsitsismisan at inaakusahan pa. Huwag kang mag-alala. Bubueltahan kita bukas ng Talaga bang dadalhin ni Jiang Yuan? Si Nuan-Nuan? Jiang Yuan, nasaan si Nuan-Nuan? Hindi ba sinabi mo? Nadadalhin mo si Nuan-Nuan? Yuan. Marami ang naghihintay. Pwede mo akong lokohin. Pero di mo pwedeng lokohin ang lahat. Sinong nagsabing hindi ko dinala si Nuan-Nuan? Dinala mo si Nuan-Nuan? Nasaan si Nuan-Nuan? Ginang Jiang, sigurado ka bang dinala mo ang anak mo? Bakit wala kaming makita? Dinala ko nga siya. Pero, bago siya makita ng lahat, may isang tanong ako. Na gustong itanong kay Ginang Sumanzi. Anong gusto mong itanong? Sigurado ka ba na kahapon ang anak ko mismo ang nagtulak sa anak mo pababa ng hagdan? Sobrang sigurado ako. Nang araw na yon, may dahilan kang pinamit ang dalawang bata. At pagkatapos, pinalayo ang lahat ng tao. Pinagbintang niya si Nuan-Nuan na manakit ng iba. Sige, wala na akong tanong. Yuan. Wala ka bang ipagtatanggol? Ang katotohanan, mas malakas kaysa sa salita. Ang totoo, hindi magiging mali. Papuntahin ko na si Nuan-Nuan. At sasabihin niya mismo kung ginawa niya ito o hindi. Nasaan siya? Saan siya? Nandito siya. Ano ibig sabihin nito? Larawan sa libing?
Baka naman, patay na si Yunuan? Ito ang sertipiko ng kamatayan mula sa ospital. Yunuan. Dahil sa problema sa dugo at impeksyon pagkatapos ng operasyon, hindi na agapan. Namatay noong gabi ng Hulyo 2, 2025. Sa ganap na 11 oras 5 minuto, 5 taong gulang. Hindi, impossible. Yuan, sinuanuan ang tunay naming anak. Hindi ko hayaan na sumbayin mo siya. Alam kong galit ka sa akin. Pwede mo akong saktan o murahin. Pero huwag mong ibabintang na patay na ang anak natin. Ano ba ang tinatakasan mo, Yunchi? Nung buhay pa siya, hindi mo siya inalagaan. Ngayong patay na siya, hawak-hawak mo pa rin. Ang mga pantasyang yan, ayaw tanggapin na patay na siya. Pagumaan ang konsensya mo, di ba? Impossible. Hindi pwedeng mamatay si Nuan-Nuan. Bato lang ang inilaan, hindi pwedeng mamatay sa pagbibigay ng bato. Inga, nagsisinungaling ka lang. Ginawa-gawa mo lang ang sertipiko ng kamatayan at ang tala ng kremasyon. Bato lang naman ang inilaan. CJ, sige na nga. Yunchi. Talagang napakabuting ama mo. Kung hindi kayo naniniwala sa dokumento, ipapakita ko sa inyo ang totoo. Para iligtas. Ang anak niyang may malubhang sakit sa bato. Walang pahintulot namin ni Nuan-Nuan. Pinasok ni Yunchi sa operasyon si Nuan-Nuan. Inilaan ang bato niya. Pero, mahina ang katawan ni Nuan-Nuan. At may problema sa pagdurugo. Di nagtagal pagkatapos ng operasyon. Nagkaroon ng aksidente. Dahil sa pagmamatigas niya ang anak ko, ay kanyang inialay para sa anak niya. Hindi man lang siya nakababa mula sa operating table. Paano nangyari yon? Anong nangyari? Hindi ko alam. Siyempre, hindi mo alam. Dahil ang isip mo noon, puro sa anak mo sa labas. Alam mo ba kung bakit hindi nakababa si Nuan-Nuan? Mula sa operating table, para masigurong ligtas. Ang anak mo sa labas, dinala mo lahat ng doktor. Kaya si Nuan-Nuan sa huli, wala man lang pagkakataong ma-rescue. Sabi mo, magiging bayani ka niya. Sasamahan mo siya habang buhay. Sabi mo, handa ang pinakamagaling na medical team. Hindi mo siya pababayaan sa panganib. Pero ano ang nangyari? Humingi ka ng pangako, wala kang isang salita. Ikaw pa ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Yunchi, ganyang klaseng tao. Hindi ka rapat-dapat maging ama ni Nuan-Nuan. Hindi ba gusto mong ibigay ko sa'yo si Nuan-Nuan? Ngayon, ibibigay ko na siya sa'yo. Paano pwedeng mangyari yon? Ang aking Nuan-Nuan. Ako ang pumatay sa sarili kong anak. Ang aking anak si Yunuan ay namatay noong araw ng operasyon. Kaya tanong ko, paano niya itinulak ang anak mo mula sa bintana? Inga, paano makakapanakit ang patay? Hindi ba sinabi mo, si Yunuan, ang nagtulak sa anak mo? Ano ba talaga ang nangyari? Ako, hindi ko rin alam. Baka nagkamali lang na nakita si Xiaoye. Nagkamali lang. Akala mo ba tanga ang lahat? Kahapon, ang galing-galing mo magkwento. Pati pag-utos ng nanay niya, detalyado mong sinabi. Sumanzi, akala mo ba ang galing ng plano mo? Sayang, may isang bagay kang nakalimutan. Ano? May TCV sa bahay. Ma, walang tao dito. Larawan lang ni ate, nakakatakot. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Ah, bata lang pala ang gumagawa ng eksena. Hindi nahulog, hindi nasaktan. Siya pala ang nag-utos. Magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Isang kabit. Ginamit pa kami para labanan. Ang kahabag-habag na tunay na asawa. Napakawalang hiya. Nakakasuklam na babae. Ako. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Hindi ko alam.
Wala na si Nuan-Nuan. Gusto ko lang pilitin si Jiang Yuan na tumulong. Kaya ang buong mundo may utang sa anak mo. Kailangan ng anak mo ng bato, kailangan magbigay ng anak ko. Ngayon, kailangan ng anak mo ng dugo. Kailangan na naman kami magpatalo, kaya ang aming pag-iral. Dapat maglingkod at magsakripisyo para sa inyo, tama ba? Ikaw, isang kabit, saan ka kumukuha ng tapang? Hindi. Yonche, Umalis ka. Nga pala ang iyong tapang. Hindi ba galing sa asawa ko? Ibinigay niya sa iyo. Kaysa sa iyo ang lalaking ito. Mas kasuklam-suklam ng 1,000 beses. Ako, si Jiang Yuan. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ko ay naniwala sa lalaking ito. Umibig sa lalaking ito. 10 taong magkasama. Mula uniforme hanggang kasal. Mula wala hanggang yaman. Sa huli, hindi dumating ang ginhawa. Ang dumating ay ang kabit at anak sa labas. Ang anak kong babae ay ipinadala sa kamatayan. Minahal mo ba ako kung... Paano mo nagawang magtaksil? Paano mo nagawa? Paulit-ulit na kaming iniwan ni Nuan-Nuan. Naniwala ka ba kung... Bakit lagi kang nasa kanya, hindi sa akin? Hindi ko ba sinabi sa iyo ang pagkamatay ni Nuan-Nuan? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Hindi ba itinulak ni Nuan-Nuan ang anak mo sa hagdanan? Naniwala ka ba sa akin kahit minsan? Yuan. Paumanhin. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Ang aking asawa, kasabwat ang kanyang kabit. Hindi lang pinatay ang aking anak, pati na. Ginamit pa ang kapangyarihan ng internet para siraan siya. Pinahiya siya sa buong internet kahit patay na hindi pa siya mapahinga. Nakikiusap ako, bigyan ninyo ako ng katarungan. buwisit, hindi ko na talaga matiis. Iniwan ang asawa at anak tapos sila pa ang biktima. Kahit mabangis na hayop, hindi kinain ang anak, patay na ang anak hindi pa rin tinitigilan. Niloloko tayo, ginagamit tayo para manira. Talagang nakakasuklam, patayin sila. Patayin sila. Patayin siya. Huwag mo akong saktan. Huwag mong saktan si Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Ang anak sa labas, hindi kay Yonche. At ang katotohanan hindi na siya makakapag-anak pa habang buhay. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? O baka naman, natatakot kang hindi niya matanggap? Impossible. Ang gusali, unti-unting gumuguho. Ano ang minamadali? Nangako ako sa ate ko, ipapadala ko siya sa impyerno. Walang takas, Ngayon? Palalampasin na lang ba natin siya? ang masamang hangarin ni Sumansi. Hindi pa dapat ilantad ngayon. Kung hindi, paano natin mahuhuli si Jin Yanshu? Naiintindihan ko na. Gusto mong mag-away ang mga aso. Ang mga pumatay sa ate ko at kay Nuan-Nuan. Wala akong palalampasin. Ano ang gagawin natin ngayon? Nawasak ang reputasyon ko. At yung batang babae na si Nuan-Nuan, patay na pala. Yung sakit ng anak natin, paano na? Magsalita ka. Noon, may mas angkop pang donor ng bato. Kung hindi ka nagpumilit na kay Nuan-Nuan kumuha, hindi sana ganito ang nangyari. Tama na. Tumigil na kayo. Sa ngayon, wala nang saysay ang pagtatalo. Mag-isip ako ng ibang paan. Masama ang nangyari, Pangulo. Ang press conference kahapon. Malaki ang naging pinsala sa reputasyon ng Yun Corporation. Mabilis na bumababa ang halaga ng stocks, maraming kliyente ang nakansela, at may mga tumatawag pa para manlait sa atin. Paano natin ito iayos? Umalis ka. Sinabi ko, umalis ka. Papa, mahal na mahal kita. Papa, ako ba? Ang paborito mong anak? Papa, yakapin mo ako. Nuan-Nuan. Papa ang may kasalanan sa'yo. Yuan. Anong ginagawa mo rito? Yuan. Para humingi ng tawad. Pasensya na. Hindi kailangan. Mula ngayon, lumayo ka sa buhay ko. Huwag mo na akong hanapin. Hindi, Yuan. Nawala ko na si Nuan-Nuan. Hindi na kita kayang mawala ulit. Sayang, matagal mo nang nawala.
Alam ko na ang pagkakamali ko. Pangako ko, mula ngayon hindi na ako gagawa ng anumang magpapahamak sa'yo. Huli na. Bakit mo naisip na? Pagkatapos mong ipahamak sino-anuan, babalik pa ako sa'yo. Ayaw ko rin noon. Kung alam ko lang na mamamatay si Nuan-Nuan, hindi ko siya ipapasok sa operasyon. Ngayon, wala na si Nuan-Nuan. Kung ikaw pa ang iwan ako, hindi ko na alam kung paano mabubuhay sa mundo. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan, pwede ba? Anong ginagawa mo? Kung hindi mo ako patatawarin, hindi na ako babangon. Para patawarin kita, dapat bumalik ang oras. At muling mabuhay ang mga patay. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka. Yuan, Umalis ka. Yuan. Yuan, kasalanan ko lahat. Pwede mo akong parusahan ng kahit ano. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Yuan. Nakaluhod pa rin siya sa pinto. Mukhang talagang nagsisisi na siya. Anong silbi ng pagsisisi? Mababalik ba ang ate ko at sinuanuan? Kung gusto niyang lumuhod, hayaan mong mamatay siya roon. Malubha ang kalagayan ni Ginoong Xiaoye. Limitado ang epekto ng anti-rejection drugs, at ang mga organo niya ngayon ay mabilis na humihina. Mas mabuting palitan ang bato. Wala na ba talaga ang isa pang bato noon? Alam mo namang mabilis maubos ang bato. Noong pinili mo si Yunuan, agad na naibenta ang bato na iyon. Kainis. Wala na bang ibang paraan? Makahanap sa maikling panahon ng ibang bato ay mahira at hindi na kayang maghintay ni Ginoong Xiao. Ang tanging angkop ngayon ay ito lang. Yanshu, may nakita ka bang paraan? May bagong bato na. 70% ang match rate. Mas maasahan kaysa kay Yunuan. Kung ganoon, may pag-asa si Xiaoy. Pero hindi ito ibibigay ng libre. Palitan ni Yunchi ng kanyang kumpanya. Pero anak mo rin siya. Alam ko, anak ko siya. Siyempre, ililigtas ko siya. Pero, itong magandang pagkakataon. Sakalin natin si Yunchi, panalo tayo pareho. Boss Jin, talagang gagamitin mo itong kidney para kay Ginoong Xiaoy. Hindi, isang anak sa labas lang siya. Apat dapat ba siya? Pero, malapit na siyang mamatay. Gamitin na natin itong itinatapon para sa huling tulong. Yunchi, tumigil ka sa pagluhod. Tumigil ka. Halika na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Umalis ka na. Patay na si Yunuan. Anong silbi ng pagsisisi mo ngayon? Anong magagawa mo? Lalong lumalala ang kalagayan ni Xiaoye araw-araw. Siya na lang ang natitirang anak mo. Hindi mo ba siya alagaan? May bagong kidney na. May pag-asa si Xiaoye. Halika na sa akin. Halika na, bilisan mo. Meron ngang bagong kidney. Ang match rate ay Ginoong Xiaoy. Higit sa 70%. Pero, hindi ito nakuha sa aming ospital. At wala rin ito sa amin. Kanino ito? Nasa akin. Pag-usapan natin. Ano ang kailangan mo para ibigay ang kidney? Palitan mo ng kumpanya mo. Nagbibiro ka ba? 10 taon kong pinaghirapan yan. Kumpanya lang yan. Pero yan ang tanging anak mo. Hindi ba yan ang katumbas ng halaga? Jin Yanshu. Sinasamantala mo, 4 na taong bata pa yan. Matagal na tayong naglalaban sa negosyo. Pareho tayong walang pumipigil. Huwag kang magsalita ng kabutihan at moralidad. Kung hindi ko ibibigay, Wala tayong magagawa. Nasa ibang bansa ang donor, at ako lang ang sinusunod niya. Wala kang ibang pagpipilian. Ganito, bibigyan kita ng oras, pag-isipan mong mabuti. Ano ba ang mas mahalaga?
Ang anak mo o ang kumpanya? Achi, huwag mong isuko ang bato na ito. Kailangan mong iligtas ang ating anak. Paano ko siya iligtas? Gusto niya ang kumpanya ko. 10 taon ko iyon pinaghirapan. Pero si Xiaoye na lang ang natitirang dugo mo. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Nalaman na namin, totoo ang donor ng bato. Talagang mataas ang match kay Ginoong Xiaoye. Ginawa namin ang lahat ng paan. At sa wakas, nakontak namin ang donor. Pero kahit gaano kalaki ang alok namin, ayaw niyang kumibo. Sabi niya, sumusunod lang siya sa utos ni Jin Yanshu. Nakakainis. Talagang pinagtripan tayo ni Jin Yanshu. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bossing, may problema. Nagpapakamatay si Binibining Su. Huwag kayong lumapit. Manzi! Anong ginagawa mo? Huwag kang mapakamatay. Iputan mo ang kutsilyo. Kung mamamatay na rin lang si Xiaoye, wala nang saysay na mabuhay pa ako. Sinong nagsabing mamamatay si Xiaoye? May pag-asa pa naman, di ba? Hindi ba't ayaw mong isuko ang kumpanya mo? 10 taon mong pinaghirapan ang negosyo, pero hindi ba mas mahalaga ang buhay ng anak mo? Patay na ang isa mong anak na babae. At hahayaan mo na lang bang mamatay ang anak mong lalaki? Siya na lang ang natitirang dugo mo. Tama nga ang sinabi ni Jiang Yuan tungkol sa'yo. Malamig ang puso, walang awa, hindi karapat dapat maging ama. Mabuti pa nga, mamatay na lang ako. Sa kabilang buhay, mas maaga kong. Sige, ililigtas ko. Ililigtas ko na. Sige na. Manzi, nakikiusap ako, huwag mo na akong pahirapan. Sige na. Pumayag na ako kay Jin Yanshu. Pumayag na ako na palitan ang donor ng bato. Naipasa ko na sa iyo ang mga shares ko. Ang hinihingi ko, ibigay mo na sa akin. Ito ang consent form para sa organ donation. Nandito na lahat ng impormasyon at dokumento ng donor. Ikaw na ang bahala sa susunod. Sige, akin na ang kumpanya. Umalis ka na. Dalhin mo rin ang mga to. Ito para sa radiation. Kapag pagod ka na, pinili ko ang pampakalma mong insenso. Yuan. Huwag mong pabayaan ang sarili sa pagod sa trabaho. Yuan. Nakuha na rin ni Jin Yanshu ang kumpanya. Wala na siyang lahat ngayon. Oras na para unti-unting isara ang lambat. Nakuha mo na ba? Huling pagkakataon na ito, Sumanzi. Nagampanan ko na ang responsibilidad ko sa iyo at kay Xiaoye. Pagkatapos ng operasyon ni Xiaoye, wala na tayong koneksyon. Hindi mo na kami alagaan? Si Xiaoye na lang ang natitirang anak mo. So, ay palaging si Yuan at si Nuan. Pero wala na si Nuan. Nawala si Nuan, nandito pa rin si Yuan. Hahanapin ko si Yuan. Diborsyado na kayo. Ako at si Xiao na lang ang may koneksyon sa'yo. Igilan mo na. Diborsyado man o hindi, ang asawa kong kinikilala. Ay si Jiang Yuan lang. Hahanapin ko siya para humingi ng tawad kahit abutin pa ng buong buhay ko. Gagawin ko ang lahat para maibalik siya. Tungkol sa iyo at kay Xiaoye. Nawalan na ako ng lahat dahil sa inyo. Sapat na ang nagawa ko. Doctor, Acute renal failure ang pasyente. Kailangan ng kidney transplant. Hindi pa nakakontak ang donor? nakontak na. Ito ang consent form ng donor. Ah, Sage. May problema. Nagbago ang isip ng donor sa huling sandali. Ayaw niyang pumunta sa ospital para sa operasyon. Paano nangyari to? Nagbago ang isip sa huling sandali. Hindi pwedeng ganito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang nangyari? Ang lumagdas sa organ donation consent form ay ang ama ng bata. Pero kanina lang, ang ina ng bata. Dahil siya ang may legal na custody. Kinansela ang organ donation consent form. Nagbago ang isip ng donor, kaya hindi na matutuloy ang operasyon.
Pangalawang kidney transplant na ito ng pasyente. Mas delikado ito kaysa sa una, kung hindi may sasagawa ang operasyon sa loob ng 3 oras. Kahit na dumating ang Diyos. Mahirap nang iligtas. Ano na ang gagawin? Ano na ang gagawin natin ngayon? Jinyanshu. Hahanapin ko si Jinyanshu para magpaliwanag siya. Jinyanshu. Ano ang nangyari sa organ donation consent form na ibinigay mo sa akin? Bakit nagbago ang isip ng donor at ayaw nang mag-donate? Totoo ang donation letter na ibinigay ko sa iyo, pero nagbago ang isip ng donor. Ano ang kinalaman ko diyan? Jinyanshu, niloloko mo ako. Naibigay ko na sa iyo ang kumpanya ko. Nagtataka rin ako. Ganoon ba kahalaga sa iyo ang buhay ng isang anak sa labas? Naabot ka sa ganitong punto? Alam mo ba? Kahit maligtas ang sakit ni Xiaoyi, isang walang kwentang tao na lang siya. Congenital ang sakit ni Xiaoyi. Kahit matagumpay ang kidney transplant, ang daming side effects, hindi mabilang. Hindi siya magiging katulad ng normal na tao, habang buhay. Umaasa sa gamot para mabuhay. Ay tigil na ang paggamot. Gamit ang advanced na equipment, kahit walang kidney transplant, maaring pahabain ng malaki ang buhay ni Ginoong Xiaoyi. Talaga bang ititigil natin ang paggamot? Isang walang pag-asang taong walang silbi. Walang saysay na magpatuloy pa. Pero anak mo rin siya. Tandaan mo, mayroon akong sariling lehitimong mga anak. Napapansin ko, medyo hindi kita maintindihan. Malinaw na sina Jiang Yuan at Yun Nuan ay mahalaga at hindi mapapalitan para sa iyo. Pero bakit lahat ng hirap ay sa kanila mo ibinibigang? At lahat ng kabutihan sa mga taong hindi mahalaga? Itulad mo, hindi rin ako mabuting tao. Pero alam ko, ang pinakamabuting bagay ay para sa taong pinakamahalaga. Mga tauhan, itapon ninyo itong tao. Jinyanshu. Niloloko mo ako, Jinyanshu. Nandito ka para pagtawanan ako. Tama. Nandito ako para pagtawanan ka. Itinuring siyang basura ng tunay niyang ama si Xiaoye. Hindi pinapansin. Ikaw walang kaugnayan sa dugo. Nagpapakahirap dito. Nakakatawa ang kabubuhan mo. Nakakatawa talaga. Ano ang sinasabi mo? Si Sumanzi ay ang kinikiling mga Jinyanshu sa loob ng 7 taon. Si Xiaoye ang anak nila. Pinaglaruan ka nila, pinagsabuatan. At inatasan hanggang sa wala ka ng halaga. Ibig mong sabihin, si Xiaoye ay anak ni Sumanzi at Jinyanshu. Bumababa ang heart rate ng pasyente. Kailangan nang mag-opera agad. Wala pa ba ang donor? Jinyanshu, sagot mo ang tawag. Sumanzi. Yunchi, hanapin mo si Jinyanshu. Tatanungin kita, si Xiaoye ba? Ay talagang anak ko. Bitawan mo. Hintayin mo lang ako. Yunchi, Magpa-paternity test ako ngayon na. Daanan ng express lane. Gusto kong malaman ang resulta agad. Alam mo ba kung bakit ganoon kalaki ang rejection? Ni Xiaoye. Dahil si Xiaoye at si Nuan Nuan ay walang kaugnayan sa dugo. Yonchi, Yonchi. Isa kang tunay na tanga. Para sa anak ng kaaway. Pinatay mo ang sarili mong anak na babae. Jinyanshu. Hindi ito totoo. Hindi ganoon kalupit ang resulta. Hindi. Boss yun. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Hindi. Ano ba ang nagawa ko?
Nuan-nuan. Pasensya na, Nuan-nuan. Anak. Kasalanan ko ito. Magpakalakas loob ka. Xiaoy. Anak kong Xiaoy. Xiaoy. Mag-usap tayo. Mukhang kahit na planado mong kunin ang buhay ng iba, hindi mo pa rin matatakasan ang kamatayan. Nandito ka para tingnan ang parusa ko? Matagal mo nang gustong mamatay si Xiaoy, di ba? Hindi ako ganoon kasadista. Nalulungkot din ako. May sasabihin akong totoo sa'yo. Anong katotohanan? Alam mo ba kung sino ang donor? Na hinanap ni Jinyanshu. At bakit kaya bigla? Nagbago ang isip ng donor. Sang Yuan lang galing sa apelyido ng ina. Dapat sana ay Jin Yuan lang ang pangalan niya. Si Jinyanshu iyon. Pinagpalaki lang siya sa ibang bansa, kaya hindi mo siya nakita. Siya at si Xiaoye ang tunay na. Magkapatid sa ama, kaya normal lang na mas mataas ang match. Nang bato niya kaysa kay Nuan-nuan. Pero sa tingin mo ba si Jinyanshu? Talagang gagamitin niya ang sarili niyang anak na pinalaki ng mahal at itutubo sa anak mong labas? Tama, mula pa sa simula, hindi niya talaga balak. Na-donate ang bato ni Sang Yuan lang. Pagkamatay ni Nuan-nuan, si Jin niya para sa kanya. Ay isang piyong itatapon na lang. Ginamit ka lang niya. Upang ubusin ang huling halaga ni Yonchi. Dapat kong aminin kahit na nagkasala sa akin si Yonchi. Hindi siya kailanman nagkasala sa'yo. Ayaw kunin ni Jinyanshu. Pero si Yonchi ay handang gamitin si Nuan-nuan para iligtas siya. Kahit na hindi kanya mahal, maaari pa ring masabi na siya ang pinakamabait sa iyo sa mundo. Pero ikaw, itinulak mo siya sa walang hanggang kapahamakan. Ginawa sa iyo iyan ni Jinyanshu. Sumanzi, tingnan mo ako. Kahit para lang kay Yonchi at Xiaoye, hindi mo dapat siya patawarin. Bitawan mo ako. Kung pera ang gusto mo, maibibigay ko. Yonchi. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung hindi ko ginawa ito, baka hindi mo na ako gustong makita habang buhay, Yuan. Narinig ko. Ikakasal ka na. Alam mo na naman lahat, di ba? Yuan. Pakiusap, huwag kang magpakasal sa iba, okay? Hindi ba't napagkasunduan nating magsasama tayo habang buhay? Yuan, akin ka lang, hindi ka pwedeng sa iba. Pakiusap, bumalik ka sa akin, okay? Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang pumatay kay Nuan-nuan. Tapos gusto mo pang bumalik ako sa'yo. Panaginip lang yan. Yuan. Dahil ako mali. At ni Jinyanshu. Ngayon ko lang nalaman si Xiaoye. Ay hindi pala anak ko, Yuan. Pakiusap, huwag mo akong iwan, okay? Kung hindi, wala nang saysay ang buhay ko. Yuan. Alam kong galit ka sa akin dahil namatay si Nuan-nuan. Nasasaktan din ako. Pero pwede tayong magkaroon ulit ng anak. Pwede nating muling buhayin si Nuan-nuan. Yuan. Mahal kita, huwag mo akong iwan, okay? Mahal ko, itong birthmark mo parang ulap. At nasa mismong bahagi ng dibdib. Hindi ba ito bakas ng pagmamahal mo sa akin? Ang kulit mo. Yung birthmark hindi ka, Yuan. Sino ka? Siyempre, hindi ako Yuan. Nakakatawa ka lang. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya, pero matagal na itong nangyayari. Hindi mo pa rin napansin na hindi ko siya. Sino ka ba talaga? Nasaan si Yuan?
Ako ang kapatid ni Jiang Yuan. Jiang Yuan. Kaming dalawa ay kambal, lang naman pagkatapos na maghiwalay ang aming mga magulang. Sumama ako sa aking ina papuntang ibang bansa. Kakabalik ko lang ngayon. Kung hindi dahil sa pinatay mo si Nuan. Sa tingin ko ipinakilala na sana ako ng ate ko sa iyo ng formal. Bakit mo gagayahin ang katauhan ni Yuan? Nasaan ba siya? Hindi mo ba siya nakita na kanina lang? Patay na siya. Hindi pwede. Hindi mo ba alam? Para sa isang ina, ang pagkawala ng anak ay isang mapangwasak na dago. Kailan siya namatay? Ikapitong araw pagkamatay ni Nuan. Iyon din ang araw ng kaarawan ni Nuan. Kung nakauwi ka sana sa araw na iyon ayon sa napagkasunduan. Baka nakasama mo pa siya sa huling pagkakataon. Paano siya namatay? Tumalon sa dagat pagkatapos niyang iwan ang kasulatan ng diborsyo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin mas maga? Dahil iyon ang huling hiling ng aking ate. Ang hiling ng ate ko bago siya mamatay ay ipadala ka sa impyerno. Hindi naman wala kang pagkakataon noon. Matagal lang alam ng ate ko na hindi mo anak si Xiaoye. Alam din niya tungkol kay Sumanzi. At sa pakana ni Jin Yanshu. Inuwi niya ang lahat ng katotohanan. Inilagay lahat sa harap ng puntod ni Nuan. Kung gabing iyon, nakauwi ka lang sana ayon sa napagkasunduan. Isang tingin mo lang, malalaman mo na agad ang lahat. Nakakaawa naman. Kahit ang huling usapan, hindi mo pa tinupad. Hindi. May sasabihin pa ako sa iyo. Noong premarital check-up, nalaman na may weak sperm count ka. Para protektahan ang pride mo. Hindi sinabi ni ate kanino man. Para magkaanak ng Nuan. Maraming herbal na gamot ang ininom niya noon. Napakahirap talaga para sa amin magkaanak. Pero nitong mga nakaraang taon, palagi kang umiinom at sumasama sa mga kliyente. Hindi ka rin regular kumain. Lumala ang weak sperm count mo, naging dead sperm na. Hindi ka na magkakaanak pa kailanman. Ibig sabihin, ang pinatay mo ay ang tanging anak mo sa buong buhay mo. Ngayon, manatili ka sa impyerno. At magsisi ng lubos. Ginoong Jin, may nagreklamo sa iyo ng paluloko at pagnanakaw ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Wala yan, paninirang puri lang yan. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin, wala akong ginawang illegal. Gago. Mamatay ka na. Pakiusap, humingi ka ng tawad kay Yunchi para sa akin. Siya ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Grabe, ang lala ng ginawa ni Sumanzi. Dahil hindi mo alam kung gaano kasakit. Para sa isang inang nawalan ng anak, Tapos na talaga si Jin Yanshu. kahit hindi mamatay. Sa kulungan na lang siya mamumuhay. 7 taong sumunod si Sumanzi sa kanya. Alam niya lahat ng kasalanan niya. Kung hindi siya naging ganito kalupit, hindi sana siya napunta sa ganitong kalagayan. Ito ang kapalit ng panloloko sa babae at paggawa ng masama. Hoy, tingnan mo yung tao, ilang araw na. Nakatungo sa puntod. Baka may mangyaring masama. Hoy binata, ayos ka lang ba? Ano, patay na si Yonchi. Narinig ko, namatay sa pagtungo sa puntod ng ate mo. Ang ganoong pagkamatay, bagay sa kanya. Ito ang utang niya sa ate ko at kay Nuan. Paano mo ipapamahala ang mga ari-arian niya? Plano kong gawing charity foundation. Sa ngalan ng ate ko at ni Nuan. Gamitin ang pera para tulungan ang mga nangangailangang kababaihan at bata. Sedge, susuportahan kita sa anumang desisyon mo. Pero, may regalo pa ako para sa iyo.
Anong regalo? Nabuhay si Jin Yanshu. Pero naging gulay na lang siya. Nang mahimatay siya, lumabas ang iba't ibang kasong pang-ekonomiya. Mabilisang bumagsak ang kumpanya, kaya sinamantala kong makuha muli ang Yunchi Group. Sa tingin ko, ito ang mundo na pinaghirapan ng ate mo kasama si Yunchi. Maaming dugot pawis niya ang nakapaloob dito. Hindi mo rin siguro gustong mawala ito, di ba? Ayan. Salamat. Anong salamat sa akin? Kasintahan mo naman ako. Pero, sa totoo lang, naipaghiganti na natin ang ate mo. Hindi ba dapat magpakasal na rin tayo? Ek. Kumusta ka na ron? Magpapakasal na rin ako. Mabuting tao si Ayan. Kung hindi siya sumuporta sa akin, hindi ko rin kakayanin. Sa tulong niya, lahat ng masasamang tao ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Maaari na kayong magpahinga ng payapa, ikaw at sinuanuan. Huwag kang mag-alala, ate. Sa hinaharap, dadalhin ko ang iyong mga pangarap at mamumuhay ng masaya.